Okay, good morning class. Ngayon ay nasa lesson 2 na tayo ng Gifts of the Spirit. At bago tayo tutuloy sa ating bagong pag-aaralan, ay i-remind ko muna sa inyo yung ating mga napag-aralan na nung lesson 1 natin. Nabanggit ko sa inyo na next to salvation is receiving the gift of the Holy Spirit. So that is the next thing that every believer should take after receiving the Lord Jesus Christ as their Savior. At nakita rin natin na pag genuine yung conversion ng isang believer, mas prepared siya to receive the gift of the Holy Spirit. Ang tinutukoy niyang gift doon sa ating mga binasang scripture verse is the Holy Spirit Himself. He is the gift. He is the promise of God that He is going to give us. So, ang mga iba hindi nararanasan o hindi natatanggap yung gift na ito kasi una pa lang yung kanilang conversion ay hindi na talaga masyadong makatotohanan sa kanila. Iba nga sa kanila ay fantasy lang. Hindi talaga reality sa kanila yung kanilang pagkaka-receive ng salvation. Kaya baliwala lang sa kanila. Magpatuloy man sila sa Panginoon o hindi, okay lang. Para sa kanila walang mawawala kung magpapatuloy man sila o hindi. So, ganun yung mga tumanggap sa Panginoon nang hindi talaga genuine yung kanilang conversion. Maaring ang iba ay nadala lang sila o nahatak lang sila kasi yung kaibigan nila nandoon sa church na yon. Maaring ang mga iba sa kanila ay na-encourage lang sila sa patutuo ng isang believer na simula nung siya naging believer, although may mga trials and temptations, ay nangingibabaw pa rin yung blessing ng Lord sa kanya, nagpapatutuo siya na gano'n. So, nahikang tumanggap sa Lord na buong puso niyang naunawaan, buong puso niyang binuksan ang kanyang puso dahil mahal na mahal niya ang Panginoon, hindi dahil sa mga makukuha niya sa Panginoon, kundi dahil ang Panginoon ang siyang unang nagmahal sa kanya. Ang mga ito ang siyang makakaranas ng gift of the Holy Spirit. Mas well prepared sila. Ang mga iba, nararanasan din nila dahil nga ang Lord ay full of grace. Gusto rin niyang maranasan ng iba, pero ibang-iba yung mararanasan ng mga talagang genuine yung kanilang conversion. Kasi pagka totoo talaga, makatotohanan, yung kaligtasang tinanggap ng isang believer, ay ang kasunod niya ng kanyang puso ay magkakaroon siya ng hunger and thirst for to know God more, to know the Lord more, and to have more of Him, more of His, gamitin ko yung term na more of His Spirit. Although nasa atin na yung Holy Spirit, pero ang tinutukoy ko ay more on infilling of the Holy Spirit. And then talakay din natin na Christ has redeemed us that we might receive the promised Holy Spirit. So, next to salvation talaga, no? Next to salvation, next to redemption is infilling of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the believer's seal in which we are being identified by God as His own property. Ina-identify niya ang mga property niya sa pamagitan ng tatak, seal of
the Holy Spirit. And then natalakay din natin na hindi tayo dapat matakot when it comes to receiving the gift of the Holy Spirit. Kasi nag-promise ang ating Panginoon tungkol sa care, love, and the desire of a father, the earthly father, to answer the prayer of his children. Sabi niya, kung ang earthly father ay kaya niya at ninanais niyang tugunan ng kung ano ang tugunan ng sakto, kung ano ang hinihingi ng kanyang mga anak, sabi niya ay ipagkakaloob niya. Tutugunan niya yung saktong hinihingi ng kanyang anak. And then sabi niya, how much more sa ating Heavenly Father. And then pinunto niya ang kanyang gustong sabihin. Ang tinutukoy niya ay kung tayo ay hihingi ng Holy Spirit, the gift or the infilling of the Holy Spirit, ay Holy Spirit ang kanyang ibibigay at hindi evil spirit. Yan. So, minsan kasi masyado tayong conscious, curious about the evil spirit. Alam niyo, nagpapapansin lang yung mga evil spirit. Nagpapapansin lang yung para hindi mo ma-receive ang tunay na Espiritu Santo. Kaya tinatakot, nag-i-inject siya ng pagkatakot at pagdududa. And sa ganun, hindi mo matanggap yung free gift, which is the Holy Spirit. Yeah, so, yan ay mga importanteng foundation when it comes to the subject, gifts of the Spirit or gifts of the Holy Spirit. Kasi ang daming nakikialam, ang daming gumagaya, ang daming nagnanais na mag-flow at magpagamit sa Lord through the manifestation of the gifts of the Spirit, pero kakulangan sa kaalaman ay nakukonfuse lang ang church, nag-iiwan lang sila ng maling example sa church, at marami silang na-impluwensyahan at marami pa rin mga gumagaya sa kanila. So hindi na dapat ngayon, hindi na dapat ganoon ngayon. Iba na kasi sa ating panahon ngayon, malapit na yung closing, kumbaga. So hindi na dapat magkaroon ng ganon kalaking error pagdating sa gifts of the Holy Spirit. Kasi sayang yung pagkakataon ng mga tao ay tunay na mabibless, tunay na matatouch, at tunay na makakarinig ng boses ng Panginoon at pagkilos ng Panginoon. Sayang yung pagkakataon kung puro error lang din ang kanilang matutunghayan. Kaya nabanggit ko rin sa inyo, sa akin talaga ay pag hindi siya tumatalima sa Biblia, ay kahit sabihin pa ng isang tao na ito ay ipinagkaloob mismo ng Panginoon sa kanya through dream or through vision, trance, or whatever na spiritual experience na sinasabi niya, kung ito ay talagang hindi tatalima o lilinya sa sinasabi ng salita ng Diyos, ay hindi ko paniniwalaan kahit anong ganda ng kanyang testimony. At ang Biblia, ang siyang nagsabi ng isang standard when it comes to the manifestation of the gifts of the Spirit, ay let all things be done decently and in order. Though hindi ko naman sinasabing lahat ng mga abrupt move or flow na nakikita sa mga ibang ministers ay hindi ko sinasabing, although minsan abrupt, ay hindi ko sinasabing wala ang Holy Spirit doon. Sometimes ang Holy Spirit nandoon and then nahaluan ng flesh, nahaluan ng different spirit. Kaya nawawala ang pagiging decent at nawawala ang order. But sa akin talaga, may mga minsan uncontrollable na pangyayari, pero lagi kong nire-remind ang aking sarili that when I am flowing in the Spirit, being used by God through the gifts of the Spirit, lagi kong pinapaalala ang aking sarili, let all things be done decently and in order.
let all things be done decently and in order. Every time na ako ay magmi-minister ng salita ng Diyos, lagi kong pinupursue that it should be done decently and in order. At kung tayo man ay napunta sa isang service na kung saan ay nagpo-flow ang Holy Spirit, nagmo-move ang Holy Spirit at nahaluan ng flesh, nahaluan ng sumausaw ang mga ibang klaseng evil spirit, then doon tayo maging maingat. Ang ating kukunin lang na hahayaang matanggap sa ating puso ay yung mga galaw lang ng banal na Espiritu. At kaya ito nangyayari na may mga humahalong flesh or evil spirit kasi una sa lahat hindi equip yung minister na responsible sa service na yon. At syempre hindi rin knowledgeable yung mga uma-attend ng service patungkol sa gifts of the Spirit. Kaya nagkakagulo tuloy. Kaya ang problema dyan kung mayroong unbelievers or new believers na naka-attend ay talagang ma-offend siya talaga kasi weirdo Ang daming mga weird talaga. I mean weird. Maraming weird na nangyayari. At ako'y naniniwala the Holy Spirit is not a weird person. Dahil siya mismo nagsabi, let all things be done decently and in order. Kaya ang Holy Spirit, decente siya. Dissenting persona siya at may order sa kanya. Kaya kung laging pinipilit ng minister na, hindi, pag ang banal na Espiritu kumilos, hindi mo makokontrol talaga. Totoo yun, pero hindi mawawala ang order. Imposible yun, na puro magulo. Si Satanas, laging magulo. Hindi maintindihan talaga. Ang Holy Spirit ay very intelligent siya at alam niya yung bagay na maunawaan ng tao. Siya nga ay Diyos Kaya siya ay Diyos, kaya alam niya ang pamamaraan kung paano siya maunawaan ng tao dahil tao tayo. Ngayon, kung laging hindi naunawaan, something is wrong na doon. Hindi pala natin maunawaan bakit niya gagawin yun? Hindi pala tayo, magiging malinaw sa atin ang lahat. Ba't pa niya ginawa? Pero ako'y naniniwala, kapag ang Holy Spirit kumilos, nauunawaan natin. Naiintindihan natin. Although hindi natin naunawaan yung kanyang pamamaraan, pero nauunawaan natin ang kanyang ginagawa at naunawaan natin yung resulta ng kanyang gagawin. Kaya, ito tuloy nangyayari, ang daming mga emotional believers lang na hindi nila nare-recognize yung evil spirit na sumasawsaw sa moving ng Holy Spirit. Kaya ang mga believers na ito ay they're always looking for something they can feel. Kaya kung wala silang na-feel sa pag-attend sa service, sasabihin nila, hindi present ang Holy Spirit doon. Walang Holy Spirit sa kanila. Palagay nyo ba kung ipaparamdam talaga ng Holy Spirit ang kanyang presensya, palagay nyo ba makakayanan ninyo? Pangalan pa lang Holy Spirit. Banal. Kung talaga bang ipaparanas niya ang kanyang kabanalan, kaya nyo ba? So it is wrong na sabihin natin na wala ang Holy Spirit doon dahil hindi mo na-feel. Naku, kung na-feel mo lang talaga, kung ipapa-feel lang talaga niya ang kanyang sarili sa'yo, baka ikaw ang unang mamatay. Ngayon, hindi ko sinasabing hindi siya nasisense physically. Nasisense natin siya. And yet, binigyan niya tayo ng utak para masense din natin kung ang nangyayari ay makabanal espiritu pa o makademonyo na yung nangyayari or makalaman na yung nangyayari. Ayan. Ito, bibigyan ko kayo ng example or bibigyan ko kayo ng idea or thought or sukatan. Ayan, kung isang believer
Kumilos ang banal na Espiritu at nagulong-gulong siya. Naglundag-lundag siya, nagsayaw-sayaw siya, nagtumbling siya, nagbuga ng apoy. And then pagkatapos niyan, yung kanyang buhay ay 100% binago ng Panginoon. Sa mga susunod na linggo, sinabi niya sa pastor niya o sa kanyang discipler, sabi niya, maglilingkod na ako sa Diyos. Hindi ko naman i-give up ang lahat, pero magbibigay ako ng time sa church para maglingkod. And then yung kanyang mga ginagawang kasalanan, bigla siya nag-confess, Pastor o brother, sister, ganito ang aking ginawa, pero ayoko nang balikan pa. Tulungan po ninyo ako, ipag-pray po ninyo ako, i-disciple po ninyo ako para hindi ko na balikan yung aking mga dating ginagawa. Kung 100% na pagbabago ang nangyari sa kanya, then yung mga hindi natin naintindihan nangyari sa kanya, nagumulong-gulong siya at nagbuga pa ng apoy sa kanya mula sa kanyang bibig, then masasabi natin na it is the work of the Holy Spirit. Although hindi natin gusto yung naging pamamaraan ng Panginoon, pero yung resulta, siya ay nagbagong buhay at siya ay naglingkod sa Lord ng buong puso, ng buong kalakasan, and then nag-akay ng mga tao sa Panginoon, then ang Holy Spirit kumilos sa kanyang buhay. Pero kung ikaw, sabi mo, napuspos ka ng banal na Espiritu sa isang pag-attend mo sa service, o bakit ka napuspos ng banal na Espiritu? Kasi para akong kinuryente nung ako ay nilayhans ni pastor, para akong nakuryente, kaya nanginig ako, kaya nagkarati-karati ako, at nagnipa-nipa ako, at hindi ko na alam kung sino mga nasipa ako. Tapos pagkatapos niyan, walang pagbabago sa buhay mo, huwag mo sabihin sa akin na ang Holy Spirit ang kumilos nun sa'yo. Ang Holy Spirit, He is more than a feeling. He is more than a experience physically. Ang Holy Spirit talaga pag kumilos siya, may pagbabagong mangyayari sa buhay ng isang tao. Because the business of God is still the same. And His business is to change the heart of people. To change lives. Yan ang business ng Holy Spirit. Yan ang business ng ating Panginoon. Hindi magbabago yan. Ang business ng Holy Spirit, hindi yung bigyan ka niya ng napakiramdam na nanlalamig o mainit o binuhusan ng malamig na tubig o nag-aapoy ang iyong pakiramdam tapos hanggang doon lang, walang pagbabagong mangyayari. Hindi ganyan ang business ng Holy Spirit. Ang business ng Holy Spirit ay baguhin ang buhay ng isang tao at gawin niyang lingkod niya. Ayan. So, let all things be done decently and in order. At kung meron man tayong nakitang paggalaw ng banal na Espiritu na hindi natin naiintindihan, ang hihintay natin doon, ano ang mangyayari sa kanyang buhay pagkatapos ng experience na yon na kanyang nangyari during the service. Kasi, alam niyo, sa totoo lang, may mga umattend sa service na akala mo hindi na bless kasi hindi mo siya nakitang umiyak, hindi mo siya nakitang nagpalakpak, hindi mo siya nakitang parang may nagbago sa kanyang buhay, pero sa mga susunod na araw, makikita mo yan, papalapit sa Panginoon ang kanyang puso, and then isang araw, makikita mo magkukumit yan para maglingkod sa Lord. Magpapagamit yan sa Lord. Kahit na nakita mo sa during service, parang walang epekto sa kanya ang service. May mga ganun. Kaysa doon sa mga iyak ng iyak, sigaw ng sigaw, wala namang pagbabagong nangyayari sa kanilang buhay. They are just looking for something to be felt. At umiyak at para sabihin ng mga ibang tao na pupuspos siya ng banal na Espiritu. Ang mga iba hinihintay nga eh. Ako napapansin ko, hinihintay niya eh. Pagpalapit na ako, o pipikit, estimate niya, siguro mga 30 seconds, andito na si pastor. At pag minsan natataymihan ko, bago ko ipatong yung aking kamay sa kanya, bumubukas pa yung isang mata eh. Alam ko yung mga talagang totoong tinatouch ng Holy Spirit kapag naglilayans ako. At alam ko yung minsan nagdadrama lang. And so, pero hindi ibig sabihin na nangyayari ang mga ito ay hindi na mangyayari
ang talagang nais ng Espiritu Santong paggalaw sa service na mangyayari decently and in order. Kailangan lang natin ng proper knowledge, kailangan natin ng preparation para ma-experience natin yung paggalaw ng banal na Espiritu decently and in order. At yung mga umaattend ng service at yung makaka-receive ng ministry sa time na yon, kahit sa social media, yung buhay nila ay babaguhin ng Panginoon at buong puso silang maglilingkod sa Lord habang hinihintay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? So, do not be afraid. Although may mga nangyayaring ganun sa mga kinikwento ko, do not be afraid. As long as your heart is hungry and thirsty to know the Lord and to have more of Him and to be used by God through the gifts of the Spirit, you don't need to be afraid because God will grant the desire of your heart. Okay, so ngayon gusto kong idiin ngayon yung hindi ko masyadong naidiin last lesson. Ngayon ay ididiin ko about the Holy Spirit was the one who caused our spirits to be born again. Yung banal na espiritu, siya ang naging dahilan kung bakit ang ating espiritu, the human spirit, yung tunay na pagkatao natin na hindi nakikita, it's on the inside of us, the real us, yung tunay na ito na ating pagkatao, ipinanganak itong muli kasi hindi tayo pwedeng ipanganak sa laman. Hindi pwedeng ipanganak ang ating kaisipan. Ang ipapanganak na muli ay ang ating espiritu, yung tunay na pagkatao natin. So naipanganak na muli ang ating espiritu hindi dahil sa dumalo tayo sa church na inaatinan natin. Na-experience natin ito na ang ating espiritu ay naipanganak na muli because of the Holy Spirit. Kaya dito sa Titus 3:5 na nabasa natin to pero gusto kong ulitin para ma-realize ninyo bakit at papaano nangyari na ang ating espiritu ay maipanganak na muli. Sabi niya dito, Titus chapter 3 verse 5. Sabi niya, He saved us. Gusto niyo, yung salvation related sa pagiging born again. Okay, kaya sabi nga ng ating Panginoon sa John chapter 3, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi ka ipinapanganak na muli. Okay? Pag sinabi niyang hindi ka ipinapanganak na muli, hindi yan sinabing hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi ka uma-attend sa mga born again. Hindi yan sinabing gano'n. Kundi ikaw mismo, this is your own personal experience dapat. Walang kinalaman dito yung relihiyon. Ikaw at ang Panginoon ang pinag-usapan dito. Ano? Sabi niya, He saved us not because of the righteous things we had done. So wag mong ipagmalaki yung ginagawa mong mabuti dahil hindi yan ang nagligtas sa'yo. And actually, hindi yan ang dahilan kung bakit pagpapalain ka ng Panginoon. Kasi pag ikaw ay gumawa ng mabuti, the reward is yours kasi ikaw ang dahilan kung bakit ka naging mabuti. Okay? Pero ang mabuting gawa, resulta yan ng ginawa ng Panginoon sa atin. Sabi niya, but because of His mercy, He washed away our sins, giving us a new birth. Okay? Pinaborn again niya yung ating espiritu. No? Giving us a new birth and new life through the Holy Spirit. So, it is the Holy Spirit that caused our spirit to be renewed, to be born again, for us to see and enter the kingdom of God, salvation. Okay, so it is the Holy Spirit. Then, balikan natin yung John chapter 3. John chapter 3, verse
Tignan natin yung verse 5. Sabi niya, Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. The Holy Spirit gives birth to a spiritual life. Titus 3:5, new birth through the Holy Spirit. So it is the Holy Spirit that causes our spirit to be renewed, to be born again, to be recreated. Kaya naging new creation tayo ayon sa 2 Corinthians 5:17. Sa ibang verse, lalo na sa Ezekiel, sabi niya, I will give you a new heart. Sino makakagawa niyan? For us to have a new heart? Wala, hindi natin kayang gawin sa ating sarili lang. But the Holy Spirit can. Ginawa niya itong malinis, ginawa niya itong banal to become His temple. Pag sinabi kong to become His temple, to become His dwelling place. Okay, so importante ang mga ito. Kailangan malalim ang ating pagkakaunawa sa mga bagay na ito about what happened to us on the inside, and then the Holy Spirit is now living on the inside of us. Foundation yan kung tayo ay papagamit na sa Lord sa gifts of the Spirit. Dahil para ma-direct mo ang moving of the Holy Spirit, kailangan you are sensitive to the Holy Spirit living on the inside of you. Kasi sa Kanya ka tatanggap ng direction. Anong gagawin mo after you preach? Anong gagawin mo after you sing this song? Anong sasabihin mo in between the songs? Sinong ililihans mong una? Saan direction ka pupunta? Kapag hindi mo alam ito, then mahahadlangan yung nais ng Espiritu Santo na gawin sa buong service kasi hindi mo alam ito. So, nagliliyaw tayo ng foundation as our preparation in order for us to flow with whatever the Holy Spirit wants to do in the life of our brothers and sisters and in the life of those people who will be present doon sa ating service or sa mga nanonood through social media. Kaya minsan nanonood kayo ng mga preacher na nagmumove sila in the gifts of the Spirit, and bigla na lamang silang magsasabi, nakikita kita, sabi niya, ikaw nakasuot ka na ng ganito, may sakit ka, but God is healing you right now. So yan ay one of the gifts of the Spirit, which is the word of knowledge, the gift of the word of knowledge. Iba yan sa knowledge na makukuha natin when we study doon sa instant knowledge that comes from the Holy Spirit. That is one of the gifts of the Spirit. But the foundation of that gift kung bakit nag-flow, kasi yung minister, he is so sensitive sa kanyang inner spirit, inner being, where the Holy Spirit resides. And that's the foundation. Okay? So, pag hindi mo alam niya, mag-aalangan ka lagi. Every time na mayroong udyok ang banal na Espiritu sa'yo, nag-aalangan ka lagi kasi hindi ka equipped sa pinag-aaralan natin. Okay, so, sinabi niya dito, the Holy Spirit, ipinanganak niyang muli ang ating Espiritu. Siya lang ang makakagawa nun. Wala nang iba. Siya lang. And then, paano niya ito ginawa? Siyempre, ginamit niya ang Word of God. Kaya sabi niya dito sa verse 5, sabi niya, John 3:5, Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Water and the Spirit. So, paano tayo na-born again? Paano nagkaroon ng renewal on the inside of us? It's because of the water and the Spirit. Yan, yung water dito, hindi ito water baptism. Baka sabihin niyo, ako bininyagan na, kaya ako ipinanganak na muli. Hindi. Maraming hindi pa bininyagan sa tubig, na baptize sa tubig, na born again na sila. Dahil walang kinalaman yung tubig para maborn again ang spirit mo.
Yung pagpapabautismo sa tubig ay public, ano yon, ginawa mong public talaga yung nangyari sa iyo on the inside. At pinapakita mo sa mga tao na hindi ka nahihiya. And syempre, yan ay command ni Jesus Christ, kaya kailangan magpabaptize sa tubig dahil obedient ka sa sinabi ng Panginoon. To be baptized in water. Pero hindi yung baptism of water ang siyang naging dahilan kung bakit na-renew ang iyong espiritu. Hindi yon. Walang connection yan. Marami ng mga nauna nang na-born again ng spirit bago pa magpabaptize sa tubig. So yung baptism of water, hindi yan entrance sa kingdom of God. Hindi. Kaya yung tinutukoy niya dito, born of water and spirit, hindi water baptism ang tinutukoy. Ang tinutukoy niyang water dito, titingnan natin sa Ephesians chapter 5, Ephesians 5, verse 26. Ano yung water dito? Ephesians 5:26. Sabi niya, to make her holy and clean, wash by the cleansing of God's word. So ito ay New Living Translation. Sabi niya, cleanse, wash by the cleansing of God's word. Wash. That means wash by the water of the word of God. Dahil doon sa King James Version, nabanggit na doon, water of the word of God. Ang water na tinutukoy niya dito, kung bakit tayo, doon sa John chapter 3, kung bakit tayo na ipanganak na muli, it's because of the Word of God na tinake ng Holy Spirit to recreate our human spirit. Kasi ang Holy Spirit, wala siyang magawa kung wala ang Word of God. Kaya nga doon, in-example ko sa inyo, in the Old Testament, basahin niyo in Genesis chapter 1, the Holy Spirit is hovering over the water. Pero walang nangyayaring creation. Nandun lang siya. He is just hovering, waiting for the Word of God that will come out from the mouth of our Heavenly Father. In the moment na sinabi na ng Diyos, let there be light, and the Holy Spirit immediately na-activate siya, and He created, or He caused the light to be created. Kaya nung dumating yung word sa Holy Spirit, cause your spirit to be recreated because of the Word of God that you receive in your heart and then you spoke out of your mouth. Immediately, the Holy Spirit is activated to cause your heart to be renewed. Kaya sabi niya dito sa 1 Peter. So 1 Peter chapter 1 verse 23. 1 Peter 1:23. For you have been born again, but not to a life that will quickly end. Your new life will last forever because it comes from the eternal, living Word of God. King James Version, we are born again through the incorruptible seed of the Word of God. O dito, malinaw dito. Nung born again tayo through the Word na sinabi niya sa John chapter 3, water, and by the Spirit. Through the Word of God and through the Spirit of God combined, ang ating spirito ay na-recreate. And you are now a new creation. At doon sa Ephesians chapter 2, sabi niya, you became the masterpiece of God. Alam niyo ba na ikaw ang masterpiece? Ikaw yung kanyang masterpiece ng kanyang creation. Pag kayo ay artist or ano man yung trabaho ninyo, may mga masterpiece kayo. Kung kayo ay writer, may mga masterpiece kayo mga sinulat. Pag sasabing masterpiece, talagang ipinagmamalaki mo yan. Or proud ka dyan kasi masterpiece mo nga yan. So tayo on the inside,
We are the masterpiece of God. Dahil sa Kanya, ang tingin niya sa'yo, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo. Grabe ang tingin ng Lord sa'yo. Masterpiece ka niya. Sa Old Testament, Book of Psalms, we are fearfully and wonderfully made. Kaya nga dahil sa sobrang nagagandahan ang Panginoon sa atin, ginawa niyang dwelling place ang ating puso nang sa ganon, hindi tayo mawala sa kanyang paningin. He's always there. He will never, 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 never leave you. Kahit na ikaw ay nagkukulang minsan, He will never leave you. Ang commitment niya sa iyo is to be with you forever. Not to be with you just in 2 weeks or 2 months or 2 years. Ang commitment niya sa iyo is to be with you forever. Kasi sobrang nagagandahan siya sa iyo. Sobrang nagagandahan siya sa atin. Ayaw niya na mawala tayo sa kanyang paningin. Glory to God. So ngayon, ang susunod ngayon ay noong tayo ay naligtas, na-renew ang ating spirit, ginawa niyang dwelling place, ginawa niyang temple, we are the temple of the Holy Spirit. So ang Holy Spirit nandiyan na ngayon, dwelling place niya, nandiyan siya sa ating puso, nandiyan sa ating espiritu, naninirahan siya dyan. Ang hinalintulad ng ating Panginoon na nandiyan ang ating banal na espiritu because we are saved, because of our salvation, naging tirahan tayo ng Panginoon. Siya, Holy Spirit, na nandyan sa ating puso, hinalintulad siya sa isang well of water. Yan, dito ngayon sa John chapter 4, titingnan natin sa verse, John 4:13. So John 4:13. John 4:13, sabi niya, Jesus replied, anyone who drinks this water will soon become thirsty again. So ang tinutukoy niya is natural water. Kapag umiinom daw tayo ng natural water, mauuhaw din tayo muli. Pero sabi niya, but those who drink the water I give, ang tinutukoy na naman niyang water dito, ang nire-represent ng water dito ngayon ay hindi Word of God. Ang nire-represent ng water dito ngayon ay ang Holy Spirit. Okay? So, but those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. So, ganito yan. Kapag tayo daw ay tumanggap sa Panginoon, para tayong uminom ng tubig. Kasi nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, naligtas tayo, naging dwelling place ng Panginoon ang ating puso, pumasok ang Espiritu Santo para natin siyang ininom as water. Kapag tayo iinom, saan natin pinapapunta yung tubig? Sa loob, di ba? Hindi naman siguro iinom ka, palalabasin mo sa tainga mo. Hindi. Iinumin mo, papasok sa loob. So, ibig sabihin, ganun yun. Iinumin natin ang salvation, ang Holy Spirit, papasok siya sa ating kaloob-looban. And then, dahil nandyan ang Holy Spirit, para itong bumubukal lagi, sa tuwing i-remind niya sa atin ang ginawa ng Panginoon, sa tuwing i-remind niya sa atin ang mga blessings na ginawa ng Panginoon sa ating buhay, lahat ng mga knowledge mo about kay Jesus Christ, kapag nire-remind ito ng Holy Spirit sa atin, para itong bumubukal. At sa tuwing bumubukal ito, nagbibigay ito ng joy na tinutukoy ng Psalms na the joy of our salvation. At yung pagkakasabi niya dito, giving them eternal life, sabi niya. And ang tinutukoy niya talaga dyan, every time na ang Holy Spirit kumikilos sa ating puso to remind us about the Lord Jesus, joy ay bumubukal sa ating puso. At dahil dito, sabi niya, hindi ka na mauuhaw muli. Ibig sabihin,
hindi mo na maikukumpara ngayon or hindi mo na kailangan pang bigyan ng panahon na mauhaw pa sa mundong ito kasi mas lalo kang mauhaw. Pero dito, every time na ang Holy Spirit ay nagre-remind siya sa atin about the Lord Jesus, napupuspos tayo. Or papalitan ko ng term. Ibig sabihin, pag nire-remind niya yung mga ginawa ni Jesus Christ, bumubukal ang joy, bumubukal ang satisfaction, bumubukal ang contentment. At parang wala ka nang hahanapin pang iba. Yan ang tinutukoy ng ating Panginoon. And that is because of the Holy Spirit working on the inside of us. At nandyan ang Holy Spirit to remind us about the Lord Jesus Christ, to remind the Word of God in order for our life to be changed. So the Holy Spirit is living on the inside of us para gawin niya tayong aware lagi sa Panginoon at gawin niya tayong kawangis ng Panginoon. Kaya mayroong changes na mangyayari. It's because the Holy Spirit is on the inside of us. And because He is on the inside of us, He is here to lead us and not to force us. He will not force you to be changed. He will lead you to be changed. At kung saan Kanya nilid, hindi lang Kanya basta nilid, kundi bibigyan ka pa niya ng empowerment to do what God said. Kaya iyan ang isa sa mga the best gift ng Lord sa atin. The gift of the Holy Spirit. Number 1, the Holy Spirit within. So, He is like a well on the inside of us. Alam niyo yung balon? Kung hindi pa kayo nakakita ng balon, kasi kakunti nang gumagamit ng balon ngayon. Pero ang balon ay bumubukal yan. Bumubukal yung tubig. Pagka nagsalok ka doon, napapalitan siya. Kasi bumubukal. Ganun sa atin. Masaya tayo ngayon. Bukas mayroon ulit. Masaya tayo ngayon. Bukas, next week, next month, next year, mayroon pa rin. May joy of salvation pa rin. So yan ang unang work of the Holy Spirit. Well of water. Pero, hindi yan ang the end. Okay na, no? Okay na. Well of water. Bumubukal lagi. Hindi nauubusan ng tubig. Pero, that is only for yourself. Pag bumubukal yan, para sa'yo lang yan. Ang saya-saya mo. May contentment ka, may satisfaction ka. Para sa'yo lang. Balon nga eh. Balon. Pag may balon kayo sa bahay, hindi yan private, hindi yan public. Posible naman may balon kayo sa bahay, sumasalok kayo doon ng mga inumin ninyo. Posible yung ipapublic nyo yan. Hindi, private lang yan. Ibig sabihin, yung supply na nanggagaling doon sa balon ay pang sarili lang. So, paano tayo magiging blessing sa iba kung balon lang yun nasa atin? Ang kagandahan yan, may iba pang plano na naka-layout ang ating Panginoon. At ang sabi niya, dito sa John chapter 7 verse 37, titingnan natin na hindi magtatapos sa balon ang plano ng Lord sa ating buhay. Balon ay para sa ating sarili lang. There is verse 37 in John chapter 7. On the last day, the climax of the festival, Jesus stood and shouted to the crowds, "Anyone who is thirsty may come to me." Ito naman ngayon, mauuhaw ka, hindi dahil sa wala ka ng kaligtasan, kundi nauuhaw ka kasi you want something more. Meron kang gustong gawin ng masigit pa na para sa sarili mo. Hindi ka na nakukontento ngayon dahil sa para sa lang yung contentment. Gusto mo, may iba kang gawin na makapagbigay ng influence sa ibang tao. At kung nauuhaw ka sa ganung bagay, sabi niya dito, "If anyone who is thirsty may come to me." Kaya ibig sabihin, kung ikaw ay parang hindi ka na makakontento sa buhay mo, although alam mo naman naligtas ka na, alam mo naman mayroon kang satisfaction sa mga nararanasan mo na ipinaparanas ng Panginoon, pero bakit parang may kulang? Ang dahilan dyan kasi nais ng Diyos na ikaw ay
humakbang papalabas doon sa pagiging makasarili lang. Kailangan kang matapos doon sa yung magiging masaya ka lang. Kaya nga yung mga nag-goal na maging masaya sila, ang hirap nilang ma-fulfill. Ang hirap nilang ma-obtain. Lagi na sasabi, sa akin lang, gusto ko maging masaya ako. Ako, kung yun ang goal mo, hindi mo mahihit yan. Or kung mahit mo man, hindi magtatagal. At sa mga iba na dati ang saya-saya niya sa kaligtasan niyo, ngayon biglang nagkaroon ng parang hindi niyo maintindihan ang nangyayari. Ang dahilan niyan kasi nais ng Diyos na maging blessing ka na sa iba. Kaya dapat yung balon ngayon ay ma-convert na siya sa, sabi niya dito, anyone who believes in me may come and drink, for the scriptures declare, rivers of living water will flow from his heart. When he said living water, he was speaking of the Spirit. Yung balon, para sa'yo lang. Satisfaction, contentment mo sa buhay. Pero yung rivers, hindi na yon stagnant sa isang butas lang. Pag sinabi yung rivers of living water, umaagos na to. Malayo na ang napupuntahan. Lumalayo na ang kanyang influence. Marami na siyang natutulungan. Marami na siyang natatouch na mga tao being used by the Holy Spirit na. Hindi na ito Holy Spirit lang na nagbibigay sa kanya ng joy, kundi Holy Spirit, ginagamit ka na niya para bigyan ng joy ang iba. Rivers, plural pa, hindi isang river ito. Rivers of living water. Ngayon, pag hindi na-convert na rivers of living water, yung well of water na nasa puso mo, ito ang dahilan kung bakit feeling mo walang kwenta ang iyong Christian life. At feeling mo parang wala kang na-accomplish sa buhay mo. At feeling mo parang kang napag-iiwanan ng mga tao. Ng mga kasabayan mo, ng mga kabatch mo, feeling mo napag-iiwanan ka na nila. Hindi ka magiging mapayapa kapag hindi naging rivers yung well of water sa puso mo. So yung well para sa'yo, yung rivers para sa iba. Kailangan ma-convert from well to rivers of living water. Okay? So, ngayon, ganito yan. Yung well of water, ang tinutukoy niyan is the Holy Spirit within us. Pero pag rivers of living water na, it is the Holy Spirit upon us, empowering us to do the works of Christ. Okay? So, ganito yan, tinan nyo. So, John chapter 14. John chapter 14. Bilis ang oras, no? Meron pa tayong 10 minutes. John 14, verse 16. Sabi yan, John 14:16. And I will ask the Father, and He will give you another advocate who will never leave you. So, Holy Spirit ang tinutukoy niya dito. Dahil sa ibang mga reference, dito rin sa John 16, ang Holy Spirit ang tinutukoy. So, the Holy Spirit will never leave you. And then verse 17 yun, sinabi na niya, He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world cannot receive Him because it isn't looking for Him and doesn't recognize Him. But you know Him. You know Him. You know Him. Why? Because He is on the inside of you. He caused your heart to be born again. He caused your spirit to be born again. He made your heart become His dwelling place, and He is there. That's why you know Him. Then sabi niya, but you know Him because He lives with you now
and later will be in you. Yung time na magiging magma-manifest na yung yung promise ng Lord na ibibigay niya ang Holy Spirit. Sabi niya, later He will be in you. So, this is the Holy Spirit within you. The well of water. Pero pag ikaw ay gagamitin na niya to touch others, it will become the Holy Spirit upon you. So yan ay balanse lagi dapat yan ha. The Holy Spirit within, following His leading, following His direction, so that we can have the Spirit upon for Him to use our life. And it is Book of Acts. Book of Acts. Tignan natin chapter 1. Acts chapter 1. Tignan natin sa verse 5. Acts 1:5. John baptized with water, but in just a few days you will be baptized with the Holy Spirit. You will be baptized with the Holy Spirit. Verse 6. So when the apostles were with Jesus, they kept asking Him, Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom? He replied, the Father alone has the authority to set those dates and times, and they are not for you to know. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, you will be my messengers, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So kanina, the Holy Spirit shall be in you. And then dito, the Holy Spirit will come upon you. So yan ay dalawang importante na dapat mangyari sa buhay ng isang mananampalataya. Ang problema, may mga ministers na hindi pa rin nangyayari yan. Ang nangyayari pa lang sa kanila, the Holy Spirit within. Well of water pa lang yun nasa kanila. Wala pa yung Holy Spirit upon. Kasi yung Holy Spirit upon, yun ay baptism in the Holy Spirit. Not baptism in water, baptism in the Holy Spirit. Okay? So gusto niya tayong baptizan. And ito rin yung tinutukoy niyang gift. Sa ibang term ay infilling of the Holy Spirit. You need to be filled with the Holy Spirit. Nung ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ, pumasok ang banal na Espiritu, pero hindi ka pa niya pinuspos. Pumasok siya. Pag sinabing puspos na ng banal na Espiritu, aapaw na yan. Aapaw na siya. For example, merong baso dito. Nung ikaw ay naligtas, eto picture. Nung ikaw ay naligtas, nilagyan ng tubig yung baso. Pero pag ikaw ay ibabaptize na sa Espiritu Santo, imagine niyo yung picture, dire-diretso siyang bumubuhos na ganyan. At dahil dire-diretso, ano mangyayari? Mapupuno yung baso. Puno na yung baso, hindi pa rin tumigil. Ano mangyayari? Aapaw na yung tubig sa baso. Ganun yung baptism of the in the Holy Spirit. Na nais ng Lord na gawin sa bawat anak niya. Kasi pag hindi nangyari to, magiging boring ang Christian life ninyo. Up, minsan, and then down, matagal sa down, and then biglang tataas. So maraming ups and downs sa iyong Christian life kapag hindi ka filled with the Holy Spirit. Ang nasa iyo lang well of water. At magsasawa ka diyan kung puro sarili mo lang lagi ang naiisip mo. Sarili mo, concern ka lang sa sarili mo, magsasawa ka diyan. Kailangan mong i-seek, search, desire, long for it.
to be filled with the Holy Spirit. Pag-aaralan natin yan kung papaano. And dito pa sa Luke chapter 24, hindi natin minamadali kasi kailangan ng matibay, maayos na pundasyon pagdating sa subject na ito. Hindi tayo pwedeng mag-jump kagad kasi makukonfuse tayo sa mga makikita pa natin na galaw ng banal na Espiritu pag minadali natin. Luke chapter 24 verse 49. Sabi niya, And now I will send the Holy Spirit, just as my Father promised. But stay here in the city until the Holy Spirit comes and fills you with power. That is Holy Spirit upon. Sabi niya, stay here in the city until the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven. Ay, tatapusin natin dito. Bibigyan ko lang kayo ng konting exhortation. Yung lugar na yon na kung saan si Jesus Christ ay nakatunton or kung saan naroon, yung location mismo, yung location, yan ay Bethany. So Bethany ay nagpabalik-balik siya doon dahil sa hunger ni Mary. Babasahin niyo ang gospel. Pabalik-balik siya doon sa bahay ni Mary and Martha. Si Mary na yon ay may hunger siya lagi sa ating Panginoon. And because of this hunger, si Jesus Christ, gustong-gusto rin niyang pumunta doon. At sa lugar din na yon, yun ang huling lugar na kinaroonan ni Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Dahil yung hunger ni Mary at yung hunger ng mga taong naroroon sa lugar na yon. Alam niyo yung hunger for God, hunger for more of Him, yan ang nag-a-attract sa Panginoon na kung saan siya gustong-gusto niya na kumilos at ipakita at iparanas ang kanyang sarili. Kapag walang hunger, itong dahilan kung bakit pakiramdam nyo lang pero, pakiramdam nyo parang iniwan kayo ng Diyos. Pakiramdam ninyo, hindi nakagaya yung pananampalataya ninyo ngayon. Bakit? Dahil ba sa may ginawa kang masama? Sa totoo lang, hindi. Kung meron kang ginawa ng masama, meron kang unang ginawa. Nawala muna yung kauhawan at kagutuman mo sa Panginoon. Yung kauhawan at kagutuman mong makilala siya. Yung kauhawan at kagutuman mong maging malapit sa Kanya lagi. Pag nawala yan, yan ang umpisa ng kasalanan. Yan ang umpisa ng pagbabago ng iyong pananampalataya. Yan ang umpisa ng pagtalikod mo sa Kanya. Once na nawala na yung kauhawan mo. Ang Diyos alam niya kung nasaan yung hunger. Ang Diyos alam niya kung nasaan yung tao na kung saan mayroong kauhawan. Kasi automatic yan. Kung ang isang tao na uhaw, kung ang isang tao na gutom, automatic ang Lord nandoon siya. Kaya kung ang feeling mo ngayon parang ang layo na ng Panginoon sa iyo, ang layo mo na sa Kanya, simple lang, ibalik mo lang yung kauhawan mo to know Him more, to become closer to Him, to have a relationship with Him deeper than ever before. And then, tingnan mo yan, babalik yung dating init ng iyong pananampalataya. So, dito muna tayo magtatapos sa lesson 3. Ang umpisan natin ay yung mga example ng believers na tumanggap sa gift of the Holy Spirit
right after salvation. Okay? So, you're blessed.